Salamat pa rin sa Panginoon na matatapos na yung 2025 na nananatili tayo sa pagsamba, pagpasalamat at patuloy na pagkilala sa kanyang pinakapangarap sa buhay natin. Yung pinakamimithi niyang blessing na makamit natin ay ito yung ating nililinang at nauunawaan pa ng lubusan at nagnanasa po ang bawat isa na lalo pang magliwanag sa ating isipan ang pinakapangarap ng Diyos sa buhay natin. So marahil po ay nagiging maliwanag sa atin yung tinatawag na genuine faith o totoong pananampalataya na sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ, by the word of God. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23 na tayo ay isinilang na muli, hindi sa binhing may kasiraan. Alam niyo po yung binhing may kasiraan, yun po ay Old Covenant. Kasi ang Old Covenant po ay may corruption. Kasi ito po ay nakapokus sa physical. Kung hindi sa binhing walang kasiraan, at ito po ay yung kingdom na dala ng Panginoong Jesucristo, yung kahariang dala ng Panginoong Jesucristo, which is spiritual. Kaya sabi dyan, but of incorruptible, na po, yung walang kasiraan, by the word of God. Ganun po napakagandang maunawaan ng ating isipan, yung ating napakapalad po natin, naunawaan natin kung anong ibig sabihin noong tayo ay isinilang na muli. Kaya no choice po talaga na ang pinaka-source ng ating kung bakit tayo na born in the Spirit ay yung dahil sa ang Diyos mismo, ang Espiritu, ang Holy Spirit, at yung kanyang mga salita ay small letter S, which is Spirit. Walang ibang source para maging masabi ang isang tao ay tunay na born again. Dahil malinaw ang sabi ng Bible na tayo ay isinilang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lalo na yung pinaka-focus nito ay yung mystery ng gospel, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin na tayo po ay binubuo ng dalawang sangkap. Una sa ating pagkatao, yung ating physical, at pangalawa, ito yung nauna, ito po yung naunang isinilang, ano po? And then nung dumating ang gospel at ating sinampalatayanan, doon po tayo isinilang according to 1 Corinthians 4:15. Though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. So, malinaw yung pinakadaan o pinagmulan ng ating pagkasilang na muli ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lalo na yung pinakabida ng Bible ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, ang mabuting balita na pinanindigan mismo ni Apostol Pablo na yung kung ating tatanggapin at matiyaga nating pananampalatayanan at pananatilihan ay ligtas tayo at naligtas tayo. Napakaganda at tinatawag na meron tayong kasiguraduhan na hindi lamang natin ikinoconfess, kung hindi doon sa kaloob-looban ng ating puso at isipan, alam mo, ligtas ka. Hindi ka nagbe-base kung marami ba tayo or kakaunti tayo, kung hindi ang pundasyon o pinaghuhugutan natin ay ang kanyang salita dahil doon tayo isinilang. Yun ang pinakamataas na authority. Ang sabi ko nga, habang tumatagal na naintindihan natin na yung pinaka-factor ng ating espiritu ay ang ating isipan dahil ang spirit ay diwa, kaisipan. At ang pinakamahalaga sa tao ay yung sa pananampalataya niya ay maliwanag sa kanyang isipan, sa kanyang espiritu, yung kanyang pinaniniwalaan sapagkat ang ating isipan ang siyang nag-a-analyze kung ito'y totoo o hindi, kung atin itong tatanggapin o hindi. Kagaya nung napaksa natin nung mga nakaraan na sinasabi ng Ephesians chapter 1:4-5, before the foundation of the earth, sabi doon ay tayo ay pinili na niya bago palikhain ang sanglibutan, bago pa ang covenant ay maganap kay Adam at sa bansang Israel, ay sabi doon ay pinili na niya tayo na tayo ay magiging banal at walang dungis sa
pag-ibig niya. At ang sabi doon sa verse 5, na tinalagan na niya tayo sa pagkukupkop, maranasan natin ang pagiging anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa minagaling niyang kalooban. Di ba? So yun na yung nakatalaga. So ang sabi ko nga, hindi po tayo naniniwala doon sa Calvinism na parang sa pasimula pa lamang ay pinili na ng Diyos kung sino yung kanyang gusto at yung ayaw niya. Hindi po ganon. Sapagkat ang Diyos ay mayroong tinatawag na foreknowledge. Ibig sabihin, bago pa man, alam na niya kung sino ang maniniwala sa kanya. Tingnan natin itong John chapter 6. Verse 64. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray Him. Di ba? Sabi diyan, alam daw ng Panginoon na mayroong mga hindi naniniwala sa kanyang mga Hudyo. At sabi niya, mula pa ng pasimula, alam na ng Panginoon kung sino yung hindi maniniwala. So hindi po niwawalan ng kabuluhan. Napakahalaga po nung pananampalataya. Ang pananampalataya po ay desisyon ng bawat tao. Meron tayong free will. Hindi po yan kinokontrol ng Diyos. Binigyan po tayo ng free will para magdesisyon kung maniniwala ka o hindi. Kung pahahalagahan mo o hindi. Nasa sa atin yon. Pero bagaman ang tao ay mayroong kanya-kanyang desisyon, ang kamangha-mangha sa Diyos ay before time, alam na niya. Sabi ng Ephesians, yung mga pinili niya, kung sino yung mga magdidesisyon sa kanya, yun po ibig sabihin nun. Kasi yung doctrine ng Calvinism, parang pinili na agad ng Diyos kung sino yung maliligtas at kung sino yung hindi maliligtas. Na para bang ibig sabihin, wala ka nang magagawa. Sa umpisa, umaayaw ka, kanya ka pa rin. Diba? Parang ganun ba? Hindi po ganun. Hindi po niya niwawalan ng halaga yung free will. Yung ikaw ay magdesisyon. At pag binulay-bulay natin ito, napaka-importante na habang ikaw ay nabubuhay, ma-realize mo na napakapalad ko na ako'y nanampalataya or ako'y nagdesisyon. Na ang binibigyan ko ng authority ay hindi yung sasabihin ng tao, hindi yung ididikta ng aking laman, hindi yung ididikta ng karunungan ng tinatawag na carnal knowledge, kung hindi yung dikta ng katotohanan ng salita ng Diyos. So, ang salita nga po ng Diyos ay Spirit. Ang isang challenge po na nakikita natin dito, dahil nga po ang ating pagkatao ay dalawang bahagi, isang physical at isang spiritual. At alam natin na ang Bible ay binuo din ng dalawang bahagi. Ito yung Old Covenant at itong New Covenant. At sa ating pag-aaral, naging malinaw na ang Old Covenant ay nakapokus sa physical at ang New Covenant ay spiritual. Ang pinaka-final na blessing na mismong inilaan ng Diyos na the best ay spiritual. Ang problema, isang malaking parang masasabi nating crisis o crisis, dadaan ka sa crisis ay kung malalampasan mo itong physical knowledge, itong physical observation, kung matatanggap mo na mas mahalaga at mas may value ay ang spiritual. Tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 1. Sabi diyan, pinasisimulan baga naming muli na ikapagpupuri ang aming sarili o kami baga ay nangangailangan na gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay ang aming sulat. So ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Kayo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo ay sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, pansinin niyo po ito, pinangasiwaan namin hindi isinulat ng tinta, kung hindi ng Espiritu. Yung Espiritu po dyan ay capital S or capital E, meaning yan po yung mismo ang Diyos. Sulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kung hindi sa mga tapyas ng pusong laman. Diba? Makikita natin po dyan na ang ministering dala-dala ni Paul ay hindi na po yung sa titik na nakaukit sa tablet of stone. Ano po yon? Ano po yung tapyas sa tinapyas ng bato? Di ba yun yung sa Old Covenant Law of Moses? Sabi niya hindi doon. And then ang sabi, kung hindi sa Espiritu, sabi ng verse 4, at ang gayong pagkakatiwala sa Diyos
at ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. So yung ministry of the Spirit, comparing sa ministry of the law of Moses, na tinawag niya na ito ay ministry of death. Verse 6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, ayun na naman yon, hindi daw ng Old Covenant law of Moses, kung hindi ng Espiritu. Sapagkat ang titik, the letter, killeth, but the Spirit giveth life. So ang linaw po niyan na pinag-compare niya yung Old Covenant, which is mga letra o titik na inukit sa bato, na pumapatay. Bakit pumapatay? Kasi for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan, ayon sa Romans 6:23, ay death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang nasa ilalim ng kautusan ay nag-violate, nag-transgress, ay nagmamanifest yung death. Kaya sinasabi dyan na the letter killeth. Pag hindi nasusunod. But the Spirit, ang kaibahan naman ng ministry of the Spirit, sa inyong ministry of the Spirit, yan po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yan po yung nagbibigay ng buhay. Kasi alam natin dito, winasak ng Panginoon ang sumpa ng kamatayan, ang kasalanan na nananahan sa laman. Sa pamamagitan ng kanyang laman ay kinondemn yung kasalanan na umalipin sa lahat ng tao na nasa laman. Diba? Ang liwanag nung ating pagkaunawa sa mabuting balita. Kung bakit sinasabi dito na yung kautusan na inukit sa bato ay pumapatay. Pero yung New Covenant ay nagbibigay ng buhay. So meaning, makikita natin na ang pinakamataas na value ay spiritual, hindi yung blessing ng physical. Bakit? Verse 7, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan, so ano yung pangangasiwa ng kamatayan? Yung Old Covenant. Ay ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat, nilinaw uli, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian. Ano yung kahulugan ng kaluwalhatian dyan? Yung mayroong value. Meron din namang value. Yung sa physical, naniniwala ako, common sense, pinapahalagahan din natin itong physical. Minsan nga, mas lamang pa yung physical eh. Ang sabi ni Paul, yung daw ministry ng titik na pumapatay, na nakaukit sa tapyas ng bato, ay meron ding kaluwalhatian. Pero tuloy natin, ano sabi doon? Ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito ay lumilipas. Yung glory nito, meron tong glory. Ito, meron din tong glory. Pero ito, sabi niya, is fading. Meaning, doon makikita na yung Old Covenant ay temporal. Kasi may hangganan, may limit. Yun yung glory, ang glory niya, ang halaga niya, ang value niya, yung pakinabang niya. Siguro kukuhanin natin sa madaling maintindihan ano yung kaluwalhatian. Yung value niya, yung magiging pakinabang mo dyan is fading, lumilipas. Kaya raw si Moises nagtalukbong. Kasi alam nyo, nung galing sa bundok ng Sinai, nung nakausap niya ang Diyos, nung kinuha niya yung tablet of stone, nagningning yung kanyang mukha, nag-reflect yung glory ng Diyos sa kanyang mukha. Kaya nung bumaba siya, kailangan niyang magtalukbong kasi hindi siya matingnan nung mga tao, nung mga Hebreo, dahil merong glory na hindi makatingin ng gusto. Pero yun daw ay fading, lumilipas din. So anong kahulugan? Ang kahulugan po nun, yung glory ng Old Covenant, physical. Kasi ang physical ay temporal. Bakit po natin ito inuunawang magaling? Para magising tayo na minsan ang masyadong pinopokus ng maraming mga tao, sabi ko nga, napakapalad natin nauunawaan natin ito eh. Ang pinopokus ng maraming mga tao at ang nakakalungkot nga, ina-apply ang New Covenant sa physical blessing, which is yun din ang nangyayari sa atin nung una. Di ba? Doon tayo nakapokus. Kaya pagka humahatol tayo, siguro merong galit ang Diyos sa'yo o iniwan ka ng Diyos kasi nagkasakit ka o yan, may nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. Minsan nga, ang tanong pa nga, akala ko ba mga born again hindi na namamatay? So hindi naiintindihan na inia-apply yung New Covenant which is spiritual. Ang focus noon ay doon na sa ating spiritual life, hindi doon sa ating physical. Although, naambunan ito. Sabi ko nga,
Pag ikaw ay pag-aari ng Diyos, sabi ko nga, kung gusto pa ng Diyos na mabuhay ka, mabubuhay ka. Pero hindi doon nakapokus yung blessing. Ano sabi ng John 6:63? The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ano yung glory nun? Tuloy natin. Verse 8. Anong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? So sabi niya, kung may glory to, may glory din ito. Okay. Alam niyo pinapakita ni Apostol Pablo? Kasi nga, ang problema at that time ng mga first century believers, hindi nila maiwan-iwan yung Old Covenant Law of Moses kasi iniisip nila, yun ay talagang bigay ng Diyos. Okay, bigay ng Diyos, pero yun ay physical. At hindi nila matanggap-tanggap yung daladala ng Panginoong Jesucristo at yung pangangaral ng Ebanghelyo dahil ito ay ministry in the Spirit. Pero sila, nag-e-expect lagi sila sa physical. Yun ang kanilang pagkaunawa. Yun ang kanilang pinahahalagahan. Which is, sabi ko, relate pa rin hanggang ngayon. Although, naka-address talaga yan sa kanila. Pero dahil maraming nag-a-adapt pa rin ng Old Covenant System hanggang sa panahon ngayon sa maraming church, at even us nung una, hindi nila maiwan-iwan itong ministry na pumapatay. Kaya sa kanila, at maging tayo noon, pag tayo nakagawa ng pagkakamali, ina-identify pa natin na tayo ay nalulus yung salvation. Ang ikinakatakot ng marami ay, ayoko niyan, license to sin yan. Yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi mabitawan na ang kasalanan ay may bisa pa din. Dito, may bisa ang kasalanan. Pero dito, tinapos ni Jesus. Di ba yung ating pinag-aralan, yung hula doon ni Daniel, na yung pagdating ng 70th week, end of transgression, end of sin. Pagkatapos ay yung pagmanifest ng righteousness, everlasting righteousness. Ang ganda naman, malinaw na inihula. At ang kaganapan noon, 70th week, nung dumating si Christ, nung siya nasa krus, tinapos niya yon. Kaya tama, perfect yung timing ng Diyos. Di ba? Sabi ng Galatians 4:4, sa takdang panahon, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Under siya ng law para matapos tong law. I-end niya yung law kasi yung law ang nagbibigay ng sin, nagbibigay ng power. 1 Corinthians 15:56, the sting of death is the sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. And the power, ang nagbibigay ng strength sa sin ay ang law. Para matapos na yung sin, tinapos siya ni Jesus dito. Kaya ito ngayon yung nagbibigay ng buhay. Ito, ministry of death, kasi every time na ikaw ay magkasala, mabiolate mo, bumagsak ka sa isa, laglag ka sa lahat. So ikaw ay nasa death. Di ba sabi ni Paul, when law came, sin revived and I died. Ano yung namatay? Malinaw na sa atin, ang namatay ay spiritual. At malinaw na rin sa atin yung Genesis 2:17 nung nabiolate ni Adam and Eve yung yung fruit of the knowledge of good and evil. Ang sabi doon, in the day that thou eatest thereof, sa araw na kaanin yun, mamamatay kayo. In the physical, hindi sila namatay. Pero sa oras na yon, hindi po pwedeng masira yung salita ng Diyos. In the day, yung sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Anong namatay? Pero nung araw, ang turo sa amin, physical. Hindi po, spiritual yun. Kasi hindi pwedeng magsinungaling ang salita ng Diyos. Although nabuhay pa si Adam and Eve ng matagal, si Adam umabot yata ng 800 o 900 years. Ibig sabihin, humaba pa yung buhay nila ng 900 years. Pero ang talagang namatay sa kanila, spiritual. At yung kamatayang spiritual, ang pinakamahalaga kasi may glory yon, much more glory. Tuloy natin, verse 8. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan, ano yung kahatulan? Yung condemnation, yun yung Old Covenant. Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, kung ito raw ay may glory, may value, higit na sagana, much more, higit na sagana, yung ministration of righteousness exceed in glory. Pag sinabing exceed in glory, mas mataas ang halaga. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Hindi nakikita yung ministry in the Spirit. Pero ang pinatutunayan ng salita ng Diyos, yung spiritual kingdom, yung ating espiritu na hindi nakikita, pero
Ang pinakamagandang factor yan para maniwala ka, yung isip mo, meron kang isip, meron kang espiritu na nagdidesisyon kung maniniwala ka o hindi, ay mas may mataas na value. Much more. Exceed in glory, sabi doon. And verse 10, sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito nang dahil sa kaluwalhati ang sumasagana. 11, sapagkat ang lumilipas ay may kaluwalhatian, yun yung Old Covenant, physical, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ng buong katapangan ng pananalita. Ibig sabihin, maski pagtawanan sila, maski kakaunti sila that time, against sa marami. Diba? Mas marami ang mga unbelieving Jews kumpara doon sa mga naniwala sa Gospel of Christ. Nung bandang huli nga, sabi ni Pablo sa aklat ng Timoteo, iniwan ako ng marami, pinabayaan nila ako. Pero ang sabi niya, ang kanyang kampante ay, pero ang Panginoon ay nasa akin. Yun ang mahalaga sa desisyon natin. Hindi ka nagbe-base ng pagdidesisyon dahil sa sasabihin ng tao o dahil sa gusto mo marami kang kakampi. Hindi ka man's pleaser. Hindi tayo man's pleaser. Tayo ay God's pleaser. Ano sabi ng Hebrew 11 verse 6? Gaano kahalaga ang pananampalataya? Gaano kahalaga yung desisyon mo na ginamit mo yung free will mo na pinili mo ang Diyos at ang kanyang salita which is spiritual. Walang masyadong pakinabang ang flesh at lalo na parang walang ang pakinabang. But without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, kung wala kang magiging desisyon na pipiliin mo ang Diyos laban sa marami, laban sa sasabihin ng tao, laban sa sarili mong laman, paano mo mapiplease ang Diyos? Talagang magdidesisyon ka, i-deny mo yung sarili mong laman. I-deny mo yung gusto nito. Mas gugustuhin mo kung ano muna yung gusto ng Diyos. Kasi hindi mo mapiplease ang Diyos kung hindi ka magkakaroon ng tamang desisyon. Maselan ba ang desisyon? Yes. Kasi choice ito. Desisyon mo ito na ang papahalagahan mo talaga is spiritual blessing. Dahil ito yung daladala ng Panginoon. Kaya sabi diyan, without faith, it is impossible to please Him. Because God, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pag sinabing diligently, talagang andun yung meron kang battle. Kasi ang pinag-aralan natin sa Romans, ang kalaban mo muna yung sarili mo. Pero kung mahal mo yung sarili mo, kung hindi mo i-deny yung sarili mo, which is yung physical, imposible pong mangyari. Sabi ko nga, may danger mga kapatid. Ang traditional faith na kinakalakaran ng maraming mga tao, lahat sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala din sila, sinasabi nila si Kristo, pero yung bisa nung ginawa ni Kristo, hindi nauunawaan, hindi maliwanag. Sabi ng 2 Corinthians 4:3-4, tinanin niyo. But if our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan, it is hid to them that are lost. Alam niyo, pinauulit-ulit ko to para maging masaya tayo. Na kapag maliwanag ang gospel, although kakaunti ang nakakaunawa nito, masaya ka. Hindi ka nagkamali. Binibigyan natin ng authority, yung scripture. Kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan, ito'y natatalokbungan lamang sa naliligaw. And then, sabi ng verse 4, in whom the God of this world had blinded the minds. Anong binubulag? Yung mind. Natandaan niyo ba ang totoong death sa mga Kristiyano na kung saan tayo ay iniligtas, hindi sa physical death. Kasi lahat namamatay. And then sabi ko nga, para magkaroon ng maunawaan ng lubusan ng tao, ma-analyze ng tao, hindi complete ang kaligayahan sa lupang ito. Bakit? Dumarating yung physical death Walang makakapigil niyan Yung mahal mo sa buhay nga, kahit na maedad na Pag umalis, malulungkot at malulungkot ka Paano magiging maligaya ka sa lupang ito? Diba? Paano ka magiging maligaya? Yung glory ng buhay sa physical aspect, tandaan niyo, pansamantala lang to Minsan nga magugulat ka pa. Yun nga nangyari sa Cebu, yung lindol, yung may nagpundar na malaking bahay, pinagkagastusan niya. Tapos, biglang dumating siya. Di ba? Malulungkot ka. Minsan nga, yung kay Jessica Soho na pinakita na yung isang lalaki, galing yata siya Manila, hinanap niya kasi wala na siyang contact sa kanyang mga magulang. Hindi niya makontak. Sinamahan siya ni Jessica Soho doon sa lugar nila. Nung nagbibiyahe pa lang sila, nung malapit na, umiiyak na siya Sabi niya, ba't ito nangyari? Malulungkot ka Di ba? Gusto ba niya mangyari yon? At hahatulan ba natin yun na, kasi ang sasama ninyo,
Hindi, sa Bible nasabi, yung bang nangyari sa lugar na ganito na maraming mga tao namatay dahil ba sila makasalanan? Tinatanong sila ng Panginoong Yesus. Ang totoo, lahat ay bumagsak sa kasalanan. So ngayon, pag hindi mo naintindihan yung kingdom is spiritual, at ito ay naano pa rin sa old covenant system, physical, magiging palahatol tayo. Siguro, pakakasalanan sila, kaya nangyari yun. Hindi, may mga naniniwala ko, meron doon mga born again doon. Meron din mga talagang naniniwala rin sa Diyos, pero nangyari sa kanila yon. Kaya sabi ko nga, dapat pala maging handa tayo. Ihanda mo sarili mo. Lalo na, ang kagandahan na naunawaan natin na ang blessing ng New Covenant ay spiritual. Ano man minsan ang ganap na trahedya sa buhay ng isang tao, nangyayari yan. Prepare ka na, handa ka na. Kasi hindi lahat ng panahon sa lupang ito, masasabi mong, okay, ito talaga yung physical. May glory, pero pansamantala lang. Kaya pag napakapalad, pag nagliwanag sa isipan ng isang tao, at masasabi kong napakapalad natin kung nakukuha nyo na ang kagandahan nung journey ng ating pag-aaral na ang New Covenant na ginawa ni Christ ay spiritual blessing, pantay-pantay tayong lahat. Amen? At kapag naging maliwanag sa isipan mo yan, no matter what, minsan ang dinanas mong trahedyang nangyayari sa lupang ito, matatanggap mo, iiyak ka, yes, pero meron kang tapang at meron kang nauunawaan mo, nagiging malawak ang pangunawa mo na this is life dito sa buhay sa lupang ito. Ito talaga buhay. May time na masaya, may time na malungkot. Sabi naman ni Solomon may araw, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbubunot, may panahon na isinilang, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagbuo at mayroong panahon ng paggiba. Ito yung buhay sa lupang ito. Under the sun, sa ilalim ng silong ng langit, nangyayari yan. Kaya pag hindi malawak ang pananaw mo, maraming nagpapakamatay, maraming nawawalan ng kabuluhan ng buhay kasi ang ine-expect nila na glory ay narito lang sa lupa. At nag-expect sila na ang kingdom ay muling ibabalik kagaya ng mga first century believers. Kailan mo ibabalik? Luke 17:20. Alam nila na ibabalik ng Panginoon ang kaharian. Pero hindi nila naunawaan na spiritual kingdom na, hindi earthly. Palibhas ay tinanong ni Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. Ang laging expectation kasi yung makikita, mapupuntahan, mahahawakan, physical. Kaya sabi niya, come it not with observation. Kung hindi ano sabi ng verse 21, at di rin nila sasabihin, tingnan ninyo narito o naroroon sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Within you, nasa loob ng pagkatao natin, in the spirit. Kasi yun ang dala ng Panginoon, spiritual kingdom. Na yung ating espiritu na dating patay at yung nation Israel na kinonsidered na patay na bansa. Sila yung sinasabi sa Ezekiel 17 na dried bones, mga tuyong buto na nagre-represent na ang nation Israel is patay sa mata ng Diyos in the spirit condition. Hindi po sa physical. Naalala ko, yan po yung turo sa amin. Yun daw mga dried bones ay yung ating mga buto, kaya wag mong ano tawag doon? Cremate. Yun daw ang bubuuin. Pag yan daw ina-cremate, hindi na mabubuo yung mga buto. Hindi naman gano'n ang resurrection. Then he said unto me, Son of man, these bones, ano yung bones na yon? Yung mga dried bones, are the whole house of Israel. Kasama ba tayo doon? Hindi. Pero sa doktrina ng maraming Bible school, mga theologian school, inilahat yan, ginawang general. Kaya daw pagbabalik ng Panginoon, magsasalita siya sa grave. Yung grave and death, sapagkat hindi na raw magtatagumpay yung death and grave, yung kamatayan at ang libingan. Pero ang tinutukoy na death and grave, according to Hosea, chapter 6 and chapter 13, na yung kalalagayan ng nation Israel, sabi nga ng Ezekiel ay sila yung mga butong tuyo, yun yung nasa kalalagayan ng nasa libingan, yung kanilang kondisyon ng nation Israel. Hindi po yun ng literal na grave and death, na yung mga patay na nasa libingan, pag nagsalita daw ang Panginoon ay mabubuhay na maguli. Yung ating dating pagkaunawa. Prophecy po yun sa nation Israel. Na nung dumating si Jesus, siya yung, sabi ng John chapter 11, I am the resurrection and the light, spiritual. At yung glory noon ay eternal, magpakailanman. So ito ba yung ibig sabihin? Kung bakit sinasabi na ang pinagbibigyan na halaga ng Diyos ay
spiritual. At kung bakit ito po ay sinasabi na the Spirit of Truth. Ito ang espiritu ng katotohanan. At ano yung spirit of truth? John 17:17. Sanctify them through thy truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Alam niyo po yung parallel niyan? Yung sinasabi ng Ephesians 1:4 na before the foundation of the earth, yung pinili tayo para maging banal at walang dungis. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Binanal niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita kapag ikinanampalataya. Kaya by faith, we are saved, not by your good works. Sanctify them through thy truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Thy word, ang iyong mga salita ay katotohanan. Kaya dapat ang mataas na authority sa isang mananampalataya ay yung salita ng Diyos, hindi yung katwiran mo, hindi yung prinsipyo mo, hindi yung obserbasyon mo. Ang binibigyan mo ng mataas na authority ay yung salita ng Diyos, na kung ano yung kanyang dinideklara na tayo magiging banal at walang dungis sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Si Jesus ay salita at yung kanyang kaharian na kanyang ipinangaral ay ang pagtubos una sa nation Israel sa kalalagayan nilang sila'y nasa libingan at sa kamatayan. At ganun din tayo, na tayo ay nasa kalalagayan mula kay Adam, naghari ang kamatayang espiritual. Kaya nag-resurrect tayong lahat nung tinanggap natin ang gospel of Christ. Kaya tayo isinilang na muli. Kaya lang ang battle ito ang battle, yun nga, flesh versus the spirit. Na minsan, ang laging lamang at nakikitang kapakinabangan ng tao na ating kahinaan ay itong ating physical. Mas concern tayo at mas focus tayo sa mga pangangailangan physical. Walang masama. May glory yan, yes. Sinabi naman ng Bible. Pero ang glory niyan ay fading, temporal. Kung bakit hinihimok tayo na ang pinakamagandang blessing na dapat natin pagtiwalaan na ginawa ni Kristo ay spiritual blessing. Hindi mo nakikita, pero yun ang katotohanan. Sinisecure tayo ng kanyang salita. Spirit of truth. Kaya nga, kailangan mag-shift yung ating isipan. Ito yung kakaiba sa ating mga mananampalataya. Kung talagang tayo ay tunay na believer ni Kristo, na-influensyahan ka ba? Na-convince ka ba talaga? Ikaw ba'y talagang nahimok ni Kristo? 2 Corinthians chapter 10. Unahin muna natin sa verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman. Unang-una, binanggit na dyan hindi karnal. Hindi sa flesh, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ginigiba, merong kapangyarihang gumiba ng kuta. Alam nyo kasi yung pag sinabing ginamit yung word na gigibayin yung kuta, kasi andun yung stronghold ng kaaway. Dapat yun ang mawasak. Asan yung stronghold? Ayun sabi ng verse 5, casting down imaginations. Ang aming ginigiba ang mga pangangatwiran. Yung nga, yung sariling katwiran natin. Yung nakamulatan natin, yung mga traditional, at kung ano yung mas pinaniniwalaan natin dati na mga mali. Yan yung mga stronghold na mga mindset na dati natin pinaniwalaan. Dapat matapos yan. Dapat magiba yan. Mawasak yan. Ng ano? Nung espiritu ng katotohanan, salita ni Kristo. Ito yun. Dapat magiba. Sabi diyan, casting down imagination and every high thing. Pag sinabing high thing, nagmamataas. Kasi ayaw magpasakop dito sa purpose ng Diyos. Ayaw magpasakop at magpasubmit doon sa ginawa ni Kristo. Meron siyang ibang idea, meron siyang ibang prinsipyo, meron siyang kanyang sariling pananaw. Pride, ayaw niyang i-give up yun. Lalo na pagka yung tao ay hindi niya gusto. Siguro si Jesus, that time, hindi maganda sa kanilang paningin. Kasi ang hinahanap nilang Kristo, yung prinsipe, yung may dugong, sa physical ay makikita mo may dugong, maharli ka talaga. Hindi ganun siya. Para siyang pangkaraniwang tao lamang. Sa kabila na meron na siyang ginagawang mga signs and wonders, di pa na sila lubusang nakonbinse. Tayo kaya, ngayon kumpleto na ang Bible. Meron pa general information ngayon sa ating panahon, history. Ang Bible is internal evidence. Internal kasi nakasulat yan, matagal lang naka-record, babasahin mo na lang, re-research mo na lang. At ang external evidence ay kung merong mga hula, prophecy, na sa according to the history, yun yung external evidence. Naka-record din na mababasa natin na nagpapatunay na sila ay nagkakasundo sa kaganapan. Internal and external
evidence. Makikita natin, nasa sa atin yung faith, yung decision mo. Kita ng Diyos kung talagang ikaw ay ligtas at pinili mo siya. Dinesisyonan mo siya. Napakaselan po ba? Yes. Maselan dahil tatanggihan mo yung sarili mo. At ang una mong pahahalagahan talaga na may glory, may value, mas may pakinabang, ay hindi sa physical. Pero kung gagamitin natin ay carnal knowledge, kaya sabi nung verse 4, di ba? Sabi doon sa 2 Corinthians, the weapons of our warfare are not carnal. Hindi itong laman. Hindi itong measurement na gagamitin mo para i-analyze mo ang blessing ng Diyos ay sa pamamagitan ng physical blessing. Hindi, baliktad eh. Alam niyo po, malaking contrast ang Old Covenant sa New Covenant. Talagang opposite yan eh. Alam niyo po ba, magugulat kayo sa pagkaunawa mo, ito yung magiging Satan nito. What is the meaning of Satan? Adversary, kaaway. Hindi naman yung cosmic being eh. Nung si Peter ay nag-isip kay Jesus na huwag mangyari yung siya'y ipapako o papatayin, malayo nawa sa iyo yan. Anong sabi ni Jesus? Satanas. Bakit? In that time, kinokontra niya yung dapat mangyari at dapat maganap sa buhay ni Jesus. Masama ba si Peter? Hindi. Pero naging Satan siya dahil against siya at adversary siya sa kalooban ng Diyos na dapat maganap at gawin ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ngayon, bakit nagiging Satan ito? Ministry of death, ministry of life. Okay, balik tayo. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In whom the God of this world had blinded the mind. Noong araw, ang interpretation agad natin dyan, si Satan yan. Bakit? Binulag niya yung isipan ng maraming mga tao para wag maniwala. Para wag magliwanag ang kaluwalhatian. Pag sinabing glory, nakukuha niyo na yung pakinabang, yung halaga. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine. Dapat daw magliwanag. Ay kaso mo, binulag. Si Satan yon. Ano nyo? Simple lang talaga para hindi tayo madaya eh. Ang lumalabas na bumulag dyan, ito. Bakit? Pag bumalik ka sa 3, usapan dyan ay ministry of the Spirit at saka ministry of the law of Moises. Yung stone, yung letter that engraved, nakaukit, yung binasa natin kanina, di ba? Yung daw letra, which is nag-represent doon sa Old Covenant Law of Moises, pumapatay yun. Pero yung daw ministry in the Spirit, nagbibigay yun ng buhay. 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Chapter 3 is about sa ministry of the Spirit, yung gospel, at saka sa ministry of the letter that killeth, yung the law of Moises. And then sabi ng verse 14, but their minds, pasinin niyo yan, but their minds were blinded. Di ba pinaksa din ni Brother Ray na yung darkness, yung blindness, yan po ay manifestation ng death in the spiritual condition ng isang tao. Nung una, that time, yung nation Israel. But their minds, yung first century believers, were blinded. Yung kanilang isipan ay bulag. For until this day, hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, kapag nananatili sila sa lumang tipan, anong sabi? Ang dating talukbong, Baal, ay nanatiling hindi itinataas. Nandun pa rin, nakatakip, sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo ni Kristo, naaalis yung Baal. Pero kapag sila nananatili doon sa law of Moises, yung isipan nila blinded. So pag pumunta ka doon sa binasa natin kanina, whom the God of this world had blinded the mind. So sino yung bumulag? Ito. Tama po ba ako? Amen po ba? Ang bumubulag kapag sila nananatili sa law of Moises at nire-reject nila yung ministry of the Spirit which is the gospel. Nananatili silang bulag. Nagmi-minister pa rin yung the letter that killeth. Kaya meron silang, nananatili silang patay sa espiritu. May danger po mga kapatid, na kapag yung law of Moises nananatiling ina-apply mo, actually, unang-una, naka-address naman niya sa nation Israel, hindi tayo kasama. Pilit lang isinama ng maraming simbahan ngayon yung Old Covenant Law of Moises sa kanilang pamamaraan ng pananampalataya. Pero napakalaking pagkakamali. At ang sabi, pag nananatili sila, yung mga first century believers, yung minds nila
were blinded. O di ba? 15, but even unto this day, hanggang sa araw na to, yung panahon nila, when Moses is read, pag binabasa yung kasulatan ni Moses, the veil is upon their heart. Meaning, bulag, hindi maliwanag ang gospel. So ito yung context. Kaya doon sa chapter 4, verse 1, karugtong yung context ng chapter 3 about sa law of Moses at saka sa law of the Spirit that gives life. Kaya sabi doon, therefore, ano yun? Ibig sabihin, karugtong yun ng chapter 3. We have this ministry, sabi ni Paul, yung ministry of the Spirit, as we have received mercy. Kaya tayo, sabi niya, kaya kami ay hindi napapagod. Ibig sabihin, kahit na anumang mga trials, anumang mga persecution, anumang mga hindi magagandang nangyayari sa kanilang physical aspect, makinig kayo magaling. Kahit na meron silang naranasan na parang sila ay hindi maganda yung kanilang buhay sa physical kasi lagi silang hinahunting, may death threat, nire-reject. Ipinangangaral niya, matapang siya nangangaral pero kakaunti ang naniniwala. Sipin ninyo yung kalalagayan nila. Pero hindi sila nanghihimagod. Bakit? Kasi alam ni Paul na yung glory nung daladala nilang ministry ay exceeding much more. Diba sabi doon? Higit ang value. Alam niyo yung ibig sabihin nito, tayong mga mananampalataya, kung talagang tayo ay born in the Spirit, kailangan maintindihan mo, yung binabalyo mo talaga, lagi spiritual. Pangalawa na lang itong physical. One time nga, nag-post si Sister Nora na dapat ang pinapriority mo kung talaga ikaw Kristiyano, nagagawa mong umabsent pag may mga Bible study. Kasi meron kang mga pinahalagan, pero yung dapat pahalagan, hindi mo pinapriority. Sabi ko, agree na rin ako rito. Nung una, hindi ako masyadong agree dahil sabi ko, baka gusto mo lang dumami ang miyembro. No. Ang sabi ng 2 Timothy 2:3-4, ano yung mabuti at nakalulugod sa Diyos? Na ang lahat ng tao ay maligtas. Saan tayo niligtas? Sa kamatayang espiritual. At kung naunawaan mo yung value ng blessing na espiritual, pahahalagahan mo yan. Hindi mo yan pababayaan. Kaya nga yung challenge na magbasa ka ng Bible, nababasa mo yung maraming pag-aaral sa lupang ito. Yung law, yung batas ng ating gobyerno, yung iba nag-aaral, inaalam. Pagkatapos itong Bible, wala tayong panahon at wala tayong kagana-gana. So isipin mo, kung talagang naunawaan mo, much glory ito, yun lang ang tanong, talaga bang kumbinsido ka na ang blessing spiritual ay mas mataas ang glory. At ang glory niya ay exceeding. Kung talagang nakumbinsi yung isipan mo na ang blessing ay spiritual, sa New Covenant, at ito'y contrast sa Old Covenant. Kasi pag nanatili ka, pinapahalagahan mo ay physical, para ka na rin nasa Old Covenant system na ang blessing ay physical. That's the reality. Yun ang katotohanan. Alam ko mag-a-agree kayo dyan kasi hindi yan sarili kong understanding. Kung hindi, yan ang sinasabi ng Bible. Amen po ba? Pero sabi dito, God still respect our decision. May reasoning ang tao. Pwede tayong pumili kung ano ang tama sa iyo. At ikaw ang makakapili ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung ano ang may halaga at kung ano ang walang kwenta. Ano ng tao Ayoko niyan. Bakit? Wala namang pakinabang dyan. Wala namang kwenta yan . Pero sabi ko nga, ang napakatinding test ng faith natin, kasi nga, nasanay tayo sa physical observation. Carnal knowledge. Hindi naman masama itong carnal knowledge . Kung ise-separate mo lamang at mauunawaan mo ang pagpapahalaga dito at sa spiritual, meron kang wisdom, meron kang tamang talino na nanggagaling sa Diyos. Amen? At ang maganda dito, magiging panatag ang buhay mo . Dumating man ang malakas na unos, hampas ng hangin, nanatili ka nakatayo sa matibay na pundasyon. Ito'y si Kristo. Kasi may dumarating ng mga negatibo sa lupang ito. Pero handa ka na. Malawak na ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Alam mo talaga kung ano yung may halaga. At alam mo talaga kung ano yung mangyayari sa physical na buhay sa lupang ito. Temporal lang yan at huwag kang mag-expect na palaging maganda, masaya, tuloy-tuloy na secure ka sa buhay sa lupang ito. No. May mga business na stable pero may time bumabagsak din. Kaya ang tao nag-iisip ng iba't ibang mga kaparaanan. Meaning, walang permanente sa physical na blessing. Amen? Blessed po ba kayo? So dapat mag-decision tayo.
Ako ba talaga yung nakita ng Diyos before the foundation of the earth? He had chosen us. Pinili na niya tayo. Ikaw ba'y kasama doon sa pinili niya? Sino yung pinili niya? Yung mga nanampalataya kay Kristo sa pag-ibig ng Diyos, which is spiritual blessing. Kaya sabi ng Ephesians 1:3, He had blessed us. Mapupuri mo ang Diyos hindi dahil sa physical na pinagpala ka niya, pinagaling ka niya. Walang masama doon. Hindi mo lamang mapupuri ang Diyos doon. Ang pinakamataas na antas ng pagpupuri at pasasalamat. Sabi diyan, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Na ano? Who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Mayaman ka. Pantay-pantay po lahat tayo, walang itinatangi ang Diyos. Kung ikaw yung nanampalataya na sinasabi sa Ephesians 1:4 and 5, na nagdesisyon ka talaga at nag-focus ka na mag-aral at maging maliwanag sa iyo ang Ebanghelyo. May danger po ba to? Yes. May danger. Kapag ang isang tao na natiling na mayroong pang law of Moses, may power pa ang sin, nawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Pinag-aralan natin din yung mga karaan. Na kapag ang katwiran ay nasa kautusan, niwawalan mong kabuluhan at nahulog ka sa biyaya, nawala ka sa biyaya. May danger ba? Yes. Kung ang ebanghelyo na tinanggap mo ay ibang ebanghelyo na hindi ipinangaral na ayon sa sinasabi ng kasulatan, sabi doon, yung mga nangangaral niyan, matakwil sila. Let them curse. Di ba napakapalad natin? Magsasaya ka magdidiwang ka Bakit? Nagliwanag sa iyo ang katotohanan, the Spirit of Truth. Ang Espiritu ng katotohanan ay maliwanag sa iyo, naunawaan mo. Amen? Ang sabi pa ng 2 John verse 9, kung merong lumapit sa inyo na hindi dala talaga ang doctrine ni Christ, ay wag ninyong tanggapin. Hindi natin iniingatan dito yung ating samahan. Ang iniingatan natin dito yung ating relasyon at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Dahil doon ang gagaling yung ating desisyon at yung ating pananampalataya. Amen? Kaya sana po lalong magliwanag sa ating isipan ang katotohanan na to, na ang blessing ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin ay spiritual blessing. At ang sabi diyan, yung buhay natin ay binuo ng dalawang bagay, physical at saka spiritual. Yung physical, subject to corruption. Yung spiritual, heavenly, eternal, walang katapusan. 2 Corinthians 4:18. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Si Paul po may sabi nito, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. So ano yun? Spiritual. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Pastor, ibig ba sabihin, walang halaga na yung nakikita? Hindi po, may halaga po yan. Sabi ng ating pag-aaral, may glory yan. Pero maliwanag na sa isipan natin kung ano yung mas may mataas na value. So, ibig sabihin, lumakad tayo sa lupang ito ng may katalinuhan ayon sa pag-iisip ng Diyos. Kung ano talaga yung pinaka-blessing ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At huwag nating pababayaan yon. Lakaran natin yon. Okay? Pahalagahan natin yung ating hanap buhay, negosyo, yung ating relasyon sa lupang ito. Pero mas ang dapat i-priority natin yung relasyon natin sa Diyos sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Ang maganda nga po nito, magkakaroon ka ng kapanatagan. Ako po ay nagpe-pray na sana Panginoon, sana kung dumating man tong lindol, ingatan mo pa rin kami. Yes! Nananalangin pa rin po ako ng ganun. Sapagkat ang sabi ko, kung gusto mong ako'y mabuhay pa, kung gusto mong ako'y makapaglingkod pa, hawak mo yung aking buhay. Napakaganda nga po ng kalalagayan ng mga anak ng Diyos. Hawak ng Diyos maging yung physical na buhay mo. Kung nakikita nga ng Diyos na gusto mong mayroong purpose ang buhay mo na hindi ka lamang para sa pamilya mo, hindi ka lamang para sa mga bagay ng lupang ito, makatulong sa mga bagay ng lupang ito, walang masama doon. Pero unang-una, ang pinakalayunin natin, ano sabi ni Jesus? Hindi lamang ang aking pagkain ay yung pagkain sa lupang ito. Ibig sabihin nun, yung mga bagay na mahalaga sa my meat is to do my Father's will. Yun yung pinaka-purpose. Tayo po ay kaisa ni Kristo. Kung ano na yung pag-iisip ni Kristo, pag-iisip na rin natin yon. Amen po ba? Na yung purpose ng buhay mo, hindi lamang ikaw para sa anak mo. Makinig kayo magaling, huwag niyo ako mamisinterpret. Hindi lamang yung buhay mo para sa pamilya mo. Hindi lamang yung buhay mo para sa mga kaibigan mo. Hindi lamang yung buhay mo para sa physical na aspect ng buhay mo. Meron kang dalawang
buhay na bumubuo sa lupang ito. Isang physical, which is temporal, at isang spiritual. At ang pinakamahalaga doon at pinahalagahan ng Diyos ay ang ating spiritual. Nasa sa atin ang desisyon, mga kapatid. Sana, habang tumatagal, nakikita natin yung layunin ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen?